Sino nga ba si Boss RDR? I am an achiever, winner, and successful. Tama? Trabaho ka na lang sa fast food chain. Empleyado ka na lang muna. Yun ang bagay sa'yo. Puro ka lang upisan. Wala ka nang tinapos. Magtrabaho ka na lang kaya sa abroad. Napaka-bobo mo. Mali. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. At ngayon, sobrang espesyal ng episode natin. Dahil istorya naman ni Boss RDR ang mapapanood ninyo. Sino nga ba si Boss RDR? Grade 1 ako nito. At obvious naman na sa report card ko, walang magandang future. Di ba? Napakakulit ko nun. At ako yung student na hindi talaga nag-aaral. Graduate ako ng high school at the age of 18. At nung college naman, I took Pol Sci, Theology, Marketing. Shift lang ako ng shift. At wala talaga akong interes mag-aral. Kaya nag-decide akong mag-drop out and I started selling shoes and ladies bag. As I grew my experience in selling, napunta naman ako sa isang networking at nagbenta ako ng mga supplements. In just few years, nakabili ako ng sasakyan, nagkaroon ng malaking savings, and I am actually making millions at that time. I am an achiever, winner, and successful. Tama? Mali. Sa gitna ng lahat ng tagumpay ay ang pagkawala ng disiplina sa pera. Akala ko kasi nun, hindi na yun mauubos. Ang masama pa nito, yung mga kumpanyang sinalihan ko, nagsara. Kotse, nabenta. Pera, naubos. Mga kaibigan, nawala. Dahil sa kabiguang ito, nag-aral ako ng housekeeping at magtatrabaho sana ako sa Canada. Ang kaso, hindi ako natanggap. Nag-apply din ako sa mga call center. Hindi ako matanggap-tanggap. Buti na lang may isang kaibigan ang nag-alok ng trabaho. Tatanggap ka dito, pre. Kung bahala sa'yo. At dito, natanggap ako. Minimum lang ang sahod ko doon. Pero ginalingan ko. At naging maayos naman ang performance ko. After 2 years, nag-resign ako at tinulungan ako ng parents ko to start an egg business. Buong angkan namin, itlog ang negosyo. From my lola, my parents, mga tito't tita ko, lahat sila mag-iitlog. At dito rin sila lahat umasenso. After few months, nagsara at nalugi din itong egg business ko. Sa buong angkan namin, ako lang yata ang nalugi sa ganitong negosyo. Nagtiwala ulit ang parents ko at pinahiram ako ng kapital para mag-buy and sell ng motor. Mag-ingat ka sa mga transaksyon mo. Baka maloko ka. Aba, mag-iingat pa ako. Talagang naging maingat ako and I make sure that I do my due diligence bago ko ito bayaran. And after few units sold, ito ang hindi ko makakalimutan. Yan yung ORCR ng motor. Okay na. Oh, wag kang kikilos ng masama. Yung motor na yan, nakaw yan. Sumama ka na lang muna sa amin sa presinto. After one day, nakalaya din naman ako at nagkasundo naman kami nung totoong may-ari ng motor. Galit na galit ang papa ko sa akin. Napakatanga mo! Wala na talaga akong pag-asa sa'yo.
Doon ka sa probinsya, magsaka ka na lang. Napaka-bobo mo. Sinabi ko na sa'yo eh, yung motor na pa-verify mo. Anong ginawa mo? Nakakahiya ka sa pamilya. Lumayas ka rito. Ilang buwan din akong nasa probinsya. Dito, na-enjoy kong mag-alaga ng kalapati, sumakay sa kalabaw, at umani ng pakwan sa bukid. Pagbalik ko ng Manila, marami akong sinubukan ulit. Nagbenta ako ng food supplement, nagbukas ng tapsilugan, nagbukas ng burgeran, nagbukas ng milk tea at aesthetic business. Lahat ito, nalugi lang. Di na makakabangon yan. Magtrabaho ka na lang kaya sa abroad? Mag-aral ka na lang kaya ulit? Si Raymond, scammer yan. Scammer yan. Oo, scammer yan. Manluloko yan. Manlulokong tao yan. Buti nga sa'yo. Puro ka lang umpisa. Wala ka nang tinapos. Wala ka nang mararating sa buhay. Manluloko Wala kang kwenta. Hindi ka magaling. Mamatay kang matanda. Tandaan mo yan. Wala kang kwenta. Walang naniniwala sa'yo. Wala kang silbi. Wala na tayong pera. Ma, kan vi klämma? Pa, anong nangyayari? Di kahit pampalibing wala tayo. Oh, lumayas na kayo dito para matuto kayo sa buhay. Sa panahon na to, wala na akong pera. Wala ring pamilya. At wala na rin tiwala sa sarili. Talunan ako. Oo. Pero di ako quitter. Okay, silent on the set. 1, go. Nagsimula ulit ako sa utang na puhunan at nag-set up ako ng studio. May naging partner akong celebrity at nagkasundo kami na gumawa ng content sa social media. All of a sudden, itong artista na ito ay tumigil sa pagko-content. Tanong ko sa sarili ko nun, paano tong studio? Camera, lighting, at mga to. Tutukan mo nga ako ng camera. Mag-livestream nga tayo. Napaka-importante ng mga ganitong venue para at least kahit papano yung mental health natin. At natatawa-tawa sa likod ng camera yung mga staff ko dahil effort na effort ako na kahit na 2 lang ang viewers namin. Bokya, 0, talunan, tama? Maaring bobo ako, mahina ako, failure ako. Pero kagaya ng sinabi ko sa iyo, hindi ako quitter. But this is the most important part. Salamat, Boss Boss RDR. RDR. Ako naging mentor ko sa Dahil pagdidikasyon. Ikaw ang nakapagpabago sa buhay ko, Maraming boss. salamat. Dami ko natutunan As of sa'yo. today, we have garnered more than 1 billion views, billion reacts, 100 million shares, and thousands of contents spread all throughout social media platforms. Kahit saan, makikita mo si Boss RDR. This is me today, kasama ang mga sikat, mga politiko, mga artista. Pero ang importante sa akin, itong mga negosyante na to, na nabigyan ko ng malakas na impact ang business nila. RDR Talks is the best and most profitable business strategy na ginawa ko sa negosyo ko. RDR Talks, binigyan niya kami ng 7 to 8 digits na sales sa buong company. Nung lumabas ako sa podcast ni Boss RDR, mula noon, sumabog talaga yung company. At ito ang naging susi mula sa libu-libong manonood hanggang sa umabot sa milyon.
Mula sa wala at ngayon ay daang-daang business owners na ang natulungan. Milyong buhay ang nabago. From 0 to 4 million followers. From no one to someone. By just creating success, one content at a time. At yan ang istorya ni Boss RDR. So, sino nga ba si Boss RDR? Anak ako ng Diyos. Binibigay lahat ng makakaya, kahit isang kahit isang tuka. Handang gawin lahat pwera mandaya, malabong makapo sa diskarte to. Bawat tingala at pagpunas ko ng pawis, pasan ko ang pangarap na sinisigaw sa langit.